Grabe mga idol, matapos ang nakakabaliw na panalo ng Knicks sa Game 2 kontra Celtics, hindi pa rin makaget over ang mga fans, ayaw pang umalis sa TD Garden. Pero bago yan, mainit naman ang pangalan ni Walker Kessler ngayong off-season. Ayon sa mga ulat, bukas na ang Utah Jazz sa pakikipag-usap sa ibang teams para sa kanilang 7-foot defensive anchor at isa sa mga unang lumapit ang Los Angeles Lakers. Pero simple lang ang kondisyon ng Utah. Gusto nilang gawing unprotected ng Lakers ang kanilang 2027 first round pick na dating napunta sa Jazz mula sa nakaraang trade noong 2023. Si Kessler nga ay nasa huling taon na ng kanyang kontrata next season na nagkakahalaga ng $4.8 million. Kaya kailangan na itong i-trade ng Utah Jazz bago pa maging restricted free agent. Mura naman ang kontrata ni Kessler pero malaki ang impact sa loob ng court. Sa trade package nga na ito ng Lakers, makukuha nila si Walker Kessler. At ang mga kapalit at kailangan ibigay nila sa Utah Jazz ay sila Jackson Hayes at Jordan Goodwin kasama pa ang 2027 first round pick na gagawing unprotected. Maaring idagdag ng Lakers ang isang future second rounder kung kakailanganin. Matapos kasi mawala si Anthony Davis sa Lakers, si Kessler ang inaasahang bagong defensive anchor sa ilalim. Kayang pumoste, umagaw ng tira at magbigay ng physical presence sa loob kahit hindi nauuna sa opensa. Papasok si Kessler bilang solidong starter o key rotational piece depende sa matchups, pero ang skill set niya ay eksaktong kulang ngayon ng Lakers. Sa panibagong rotation, posibleng ganito ang ilalabas ng Lakers sa kanilang starting five next season: Luka Doncic sa point guard, Austin Reeves sa shooting guard, Rui Hachimura sa small forward, LeBron James sa power forward, at Walker Kessler sa center. Mabigat sa playmaking, solid sa depensa, at may sapat na shooting para sa spacing. Habang si Kessler naman ang magiging tagasalo ng rebounds at tagabantay sa paint, isang papel na kailangan nila matapos ang reshuffling ng roster. Kung matutuloy ang trade na ito, tiyak na magdadala ito ng panibagong anyo sa Lakers. Mas bata, mas matatag sa ilalim, at mas handang lumaban sa pisikal na laro ng West. Ang tanong, tuloy na ba ito o may mas malaki pang plano ang Lakers bago magsimula ang season? Dahil sa trade na ito, malinaw ang epekto. Hindi na basta-basta matatalo ang Lakers sa pisikalang laban sa ilalim. Isa sa mga dahilan ng pagkatalo nila sa playoffs kontra Timberwolves ay ang kakulangan nila sa big man presence. Walang pumalit kay Davis, walang rim protector, walang enforcer sa paint. Ngayon, sa pagdating ni Walker Kessler, nabigyan na nila ng sagot yon. Hindi na uubra ang ganong kahinaan. At yan ang klase ng move na nagpapakita ng seryosong pagbabalik ng Lakers bilang contender sa West. Magiging sapat ba ang galaw na ito para gawing contender ang Lakers sa susunod na season? Samantalang habang nagpapatuloy naman ang rebuild ng Utah Jazz, isang pangalan ang lumulutang sa trade rumors, ito nga ay si Jordan Clarkson. Matapos ang taon ng solid na kontribusyon sa Jazz, mukhang handa na siyang magbago ng kapalaran sa pamamagitan ng isang trade. Si Jordan Clarkson nga ay nasa huling taon na ng kanyang kontrata next season na nagkakahalaga ng $14.2 million. Sa nakaraang season, nagtala siya ng 16.2 points, 3.7 assists at 3.2 rebounds. Kilala siya bilang isang instant scorer na may kakayahang mag-create ng sarili niyang tira sa kahit anong sitwasyon. Kung mapasama si Clarkson sa Lakers next season, magiging malaking tulong siya sa kanilang backcourt. Sa nakaraang playoffs kung saan natalo sila sa first round series laban sa Timberwolves, nakita ang inconsistency ng mga role players ng Lakers. Si Clarkson ay magiging spark plug sa scoring na magbibigay ng offensive punch lalo na sa mga pagkakataong nakaupo si Luka Doncic at LeBron James. Sa kakayahan ni Clarkson na magbigay ng scoring sa mabilisang pagtakbo ng laro at mag-create ng mga play para sa iba, magiging malaking asset siya sa Lakers. Si Clarkson ay magpapalakas sa bench at maaaring maging isang key contributor sa mga moments na kailangan ng Lakers ng dagdag na scoring at energy. Si Jordan Clarkson nga ay hindi lang basta scorer, siya ay isang proven asset na kayang magbigay ng spark sa isang team. Kung siya ay makakapunta sa Lakers, tiyak na magiging isang malaking tulong siya sa kanilang offensive arsenal at pagpapalakas ng kanilang rotation para sa susunod na season. Ang tanong, maganda ba si Jordan Clarkson para sa Lakers? Samantalang matapos naman ang nakakagulat na 91-90 na panalo ng New York Knicks laban sa Boston Celtics sa Game 2 ng Eastern Conference Semifinals, hindi mapigilan ng mga tagahanga ng Knicks ang kanilang kasiyahan. Sa halip na agad na umalis, marami sa kanila ang nanatili sa loob ng TD Garden upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang koponan. Ayon sa mga ulat, isang empleyado ng Celtics ang nahirapan sa sitwasyon at humingi ng tulong mula sa seguridad upang mapanatili ang kaayusan. Ang panalo ng Knicks ay itinuring na isang malaking tagumpay, lalo na't nagawa nilang makabawi mula sa 20-point deficit sa huling bahagi ng laro. Si Mikal Bridges ay naging susi sa tagumpay na nagtala ng 14 points sa huling quarter at isang mahalagang depensa na nagbigay daan sa kanilang panalo. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga tagahanga ng Knicks na umaasa na magpapatuloy ang kanilang magandang laro sa susunod na mga laban. Palagay niyo mga idol,
Magawa kaya ng Knicks na madala sa 3-0 lead ang serye bukas o babawi ang Celtics sa mismong teritoryo ng New York? Huwag kalimutang mag-like at mag-comment mga idol.